والعلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sa pagpapatuloy po mga kapatid sa binabasa nating buod sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dadako na po tayo sa pagkakataong ito sa saloobin o naging saloobin ng mga musyrik sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang inilantanan niya ang pangangaral ng Islam, na kung saan tumindi ang paminsala nila, paminsala ng mga kufar sa propeta at mga sahaba pagkatapos na sinimulan ang paglalantad ng da'wah. Kabilang sa mga paminsalang ito ay ang nasasaad sa Al-Bukhari na inulat ni Ibn Mas'ud na nagsabi, isang araw habang nagdadasal ang propeta sa Kaaba at sa Abu Jahal at mga kasamahan niya ay nakaupong magkasama. Sinabi na Abu Jahal, sino sa inyo ang kukuha ng inunan ng mga matadiro, yung laman loob ng hayop na kinatay ng mga matadiro, at ilagay ito sa likuran ni Muhammad kapag nakapatira pa na siya? Agaran ng isa sa pinakamasamang kalaban, kinuha niya ito, at nang nakapatira pa na ang propeta, ay inilagay niya ito sa mga balikat ng propeta at nagsabi, o sige, tumawa na kayo, na kung saan ang mga kasamahan ni Abu Jahal ay nagtatawanan habang ang propeta ay nakapatira pa na nasa likuran ay ang mabahong nabubulok, laman loob ng kinatay na hayop. Ang propeta ay nanatiling nakapatira pa hanggang sa may umalis na nagbalita kay Fatima. Dumating si Fatima na noon ay isa pa lamang dalagita. Inalis niya ang inunan sa likod ng propeta at hinarap ang mga tao na pinagsisigawan. Nang natapos ang propeta ang pagdarasal niya, pinalakas niya ang boses niya sa panalangin o dua, na kapag nanalangin ay karaniwang inuulit niya ito ng 3 ulit. Sinabi niya sa kanyang panalangin, Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh, o Allah, wasakin mo ang Quraysh. Dahil sa matinding panggigipit, pangusig, pasakit na ginagawa ng mga kumakalaban sa Islam at mga Muslim, ang propeta ay gumawa ng 2 marunong na hakbang, hakim na mga hakbang, na kung saan mayroon itong epekto sa da'wah. Ang unang hakbang, yung pagpili niya sa Darul Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi bilang sentro ng da'wah. Iniipon niya dito ang mga Muslim ng palihim upang bigkasin sa kanila ang mga ayat ni Allah at makapagsagawa ng mga ibadat ang mga Muslim roon at ang ilang mga gawain sa kanilang pananampalataya. Ang ikalawang hakbang, dahil sa nakikita niya ang panganib na malilipol ang mga Muslim sa kagagawa ng mga kumakalaban ng mga musyrik at mga kuffar, inutos niya ang una at ikalawang paghihijra o paglikas ng mga Muslim mula sa Makkah patungo sa bansa na Kristyano, Ethiopia. Na kung saan ang unang hijra, nang tumindi ang pagsubok, pangusig at paminsala sa mga Muslim sa Makkah, sinabi ng propeta, mayroong hari sa lupain ng Ethiopia na hindi nang aapi ng sinuman. Pumunta kayo sa bayan niya hanggang sa gagawin ni Allah para sa inyo ang kaginhawaan at labasan sa anumang kalagayan ninyo. Lumikas ang mga Muslim at nang dumating sila sa Ethiopia ay pinarangalan sila ng hari at binigyan ng katiwasayan, kasi alam ng hari na lumikas sa kanilang bayan ang mga Muslim na ito na naghahangad ng katiwasayan sa magulo nilang bayang pinanggalingan. Ang unang naghijra ay sina Uthman bin Affan at asawa nito na si Ruqayya na anak ng propeta.
May kasama din sila na ilang mga dakilang sahaba. Ang unang hijra na ito ay naganap sa ikalimang taon ng pagsusugo sa propeta, at ang bilang ng mga naghijra sa unang pagkakataon ay 11 lalaki at 4 na babae. Ang ikalawang hijra, ang bilang ng mga naghijra sa ikalawang pagkakataong ito ay 82 lalaki at 18 babae at mga anak nila. Ang dahilan ng ikalawang hijra na ito, nang nabalitaan ng mga unang naghijra ang maling balita na ang Quraysh ay nagmuslim na, kaya ang ilan sa kanila ay bumalik, kabilang si Uthman bin Affan at ang asawa niya. Subalit, nang sila dumating sa Makkah, nalaman nila na ang balita ay hindi totoo. Bagkus nakita nila na ang mga Muslim ay nasa mas matindi pang pagsubok at pang-uusig. Dahil dito, muli silang naghijra at nakasama sa kanila ang malaking bilang na ito. Nagpadala ang Quraysh sa hari ng Ethiopia ng mga regalo at hinihiling nila sa hari na pabalikin ang mga Muslim. Subalit, ang pangyayaring nito ay naging sanhi sa pag-Muslim ng hari at tumanggi sa kahilingan ng Quraysh na ibalik ang mga Muslim. Bagkus sa binigyan niya ang mga Muslim ng katiwasayan sa bayan niya at sinang-ayunan sila sa kanilang paniniwala. At pinabalik niya ang mga sugo ng Quraysh na walang napala na anuman. Ang pagmumuslim ni Hamza at Umar bin al-Khattab. Sa mahirap na kalagayang ito ng mga Muslim, pumasok sa Islam ang dalawang dakilang lalaki na parehong pinagpipitagan ng mga lalaki sa Quraysh. Sina Hamza bin Abdul Muttalib at Umar bin al-Khattab na parehong ginagalang ng mga tao sa Quraysh. Dahil dito, nagsimula na ang Quraysh sa pagtahak nila sa daan ng pagkikipagnegosasyon sa sugo ni Allah. Dahil sa nakita nila na may mga kapanalig na ang mga Muslim na mga dakila at mga ginagalang na mga tao. Ang kasunduang hindi makatarungan at ang Sheikh Abu Talib. Dahil sa nakita ng Quraysh ang paglakas at pagdami ng mga Muslim at nagkaroon sila ng mga kapanalig na mga dakila at ginagalang ng mga tao, lalong tumindi ang galit nila sa Islam. Nagkaisa sila na makipag-alyansa sa mga Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib at Banu Abdi Manaf na i-boycott ang mga Muslim. Hindi sila kakausapin, hindi makipagkasalan sa kanila, at hindi makikisalamuha sa kanila hanggang sa isuko nila ang propeta upang patayin. Isinulat nila sa isang balumbon at ikinapit sa bubong ng Kaaba ang kasunduang ito. Nakulong ang mga Muslim kasama ang propeta sa isang lambak na tinatawag na Sheikh Abu Talib. Tumindi ang pagkubkob, nanatiling nakakulong sila roon na walang makapasok na pagkain sa loob ng 3 taon. Naririnig na ang iyakan ng mga babae at bata sa likuran ng lambak dahil sa matinding gutom. Ang pagpapawalang bisa sa balumbon ng kasunduan. Ipinahayag ni Allah sa propeta na ang balumbon ng kasunduan ay kinainan ng mga anay ng lupa. Lahat na hindi makatarungang nakasulat dito maliban sa salitang Allah. Sinabi niya ito sa kanyang tiyuhin na si Abu Talib na pumunta naman sa Quraysh upang ibalita sa kanila ang sinabi ng propeta, at kung hindi totoo ang sinabi niya, ay hayaan na namin kayo at ang propeta, at kung totoo man ang sinabi niya, ay itigil na ninyo ang boycott at pang-aapi na ito sa amin. Sinabi ng Quraysh na patas ang sinasabi mo. Subalit, nang ibinaba nila ang balumbon ng kasunduan at napatunayang totoo ang sinabi ng propeta, ay lalo pang tumindi ang pag-ayaw nila sa Islam at pagkasuklam sa mga Muslim, at lalo pa nilang pinatindi ang kanilang pang-uusig. Natapos ang boycott at nakalabas ang propeta sa lambak, pati ang mga kasama niya
sa ika-10 taon ng pangangaral ng Islam. Pagkatapos ng 6 na buwan ay namatay si Abu Talib na sinundan din ng pagkamatay ni Khadijah pagkatapos ng 3 araw lamang. Nang napawalang bisa ang balumbo ng kasunduan, na halos kasabay lamang din ang kamatayan ni Abu Talib at Khadijah, lalong tumindi ang pagpapahirap ng Quraysh sa propeta at sa mga Muslim. Pumunta ang propeta sa Taif na umaasam na tutugunin nila ang pangangaral niya. Ikakandong at tutulungan siya laban sa kababayan niya na nang uusig sa kanya subalit wala siyang nakitang pagkakandong at tutulong sa kanya, bagkos ay sinaktan siya ng matinding pananakit at nalasap niya ang hindi pa naranasan sa mga kababayan niya. Ang mahalagang aral tungkol sa taon ng kalungkutan, naging tanyag po sa mga tao ang katawag nito na Aamul Hazon o taon ng kalungkutan, na kung saan ay namatay sa taong ito si Khadijah at si Khadijah at Abu Talib. Pero hindi ito napatunayan na ang propeta o sinuman sa mga sahaba o tabi'in ay tinawag ang taong ito na Aamul Hazon o taon ng kalungkutan. Ang ika-10 taon ng pangangaral ng Islam, ang kamatayan ni Abu Talib. Tumindi ang sakit ni Abu Talib at hindi nagtagal at siya ay binawian ng buhay sa buwan ng Rajab ng ika-10 taon ng pangangaral ng propeta. Pagkatapos ng 6 na buwan na nakalabas na sila sa lambak ng Shi'ib Abu Talib, may nagsasabi na siya ay namatay sa buwan ng Ramadan bago pa namatay si Khadijah ng mga 3 araw. Ang kamatayan ni Khadijah bint Khuwailid. Pagkatapos ng kamatayan ni Abu Talib ng mga 2 buwan at 3 araw, bagaman may salungatan sa salita ng mga mananalaysay, namatay ang Ummul Mu'minin, ang ina ng mga mananampalataya na si Khadijah. Ang edad ng propeta ng taong ito ay 50 taon. Hanggang dito lamang tayo sa pagkakataong ito. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.